Ano, Tay? Hindi na matutuloy si Rosel sa pagtatrabaho sa abroad? Hindi na, anak. Nalaman niya kasi na buntis siya. Pambihira naman yang si Rosel. Matagal na naming plano ito, Itay. Bakit hindi siya nag-iingat? Wala na tayong magagawa pa. Nandyan na yan. Siguradong magbabayad siya ng penalty sa agency. Saan naman siya kukuha ng malaking halaga? Sabi naman ng kapatid mo, siya na ang bahala sa bagay na yon. Pwede pa naman yata niyang ipatanggal ang bata sa sinapupunan niya. Malaking kasalanan naman yung gusto mong mangyari niyan. Kung alam ko lang sana na mangyayari ito eh. Hindi ko na sana siya tinulungan. Nag-aksaya lang ako ng oras at pera sa kanya. Pagpasensya mo na lang ang kapatid mo. Tingin ko rin kasi, hindi talaga buong loob niya sa pag-alis. Di sana nagsabi na siya nung una pa lang. Hindi yung napagastos pa ako dahil sa kanya. Nagtiis kami na hindi makakain ng masarap para lang mabigyan siya ng panggastos. Tuwing luluwas siya para mag-report sa agency niya. Sabi naman ng kapatid mo, handa siyang magbayad sa mga nagastos mo. Yun nga lang, paunti-unti. Bad trip talaga eh. Silang dalawa ng boyfriend niya. Sa ginawa niyang ito, habang buhay silang maghihirap. Akala ba ni Rosel, aasensya siya dito sa atin? Hindi mangyayari yon dahil sa ibang bansa ang pag-asenso. Sadya na may mga taong mapanumbat at hindi sila iba sa atin. Nagbibigay pero lagi may inaasahang kapalit. At paulit-ulit na pinapaalala ang nagawa nilang tulong. At kahit na ibalik na natin ang kabutihan sa kanila, hindi nila yung nakikita. Dahil ang alam lang nila kung ano ang naitulong nila. Magandang araw, Miss Gwen. At sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po akong Rosel. 40 years old at tubong probinsya ng Ilocos. Gusto ko pong ibahagi sa channel niyo ang karanasan ko na nangyari sa probinsya namin. May kinalaman po ito sa kababalaghan na nangyari may ilang taon na ang nakakalipas. Sana po mapili ang sulat ko. Pero bago po natin ituloy ang kwento, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. I-like po ang video at mag-comment po sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para may pagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Itay? Nandyan po ba kayo, Itay? Wala yatang tao eh. Saradong-sarado ang bahay. Baka may pinuntahan lang si Itay. Sabi ko na kasi dapat tinawagan mo muna bago tayo umuwi dito. Gusto ko kasi sanang sorpresahin sina Itay pag uwi natin. Buti pa siguro magtanong ko muna sa mga kapitbahay nyo. Mabuti pa nga, sandali lang ha. Hahakbang na sana ako papunta sa pinakamalapit na bahay nang mula sa likod lumabas si Itay. Nagulat pa ito nang makita kami. Mabilis naman akong lumapit at nangmano. Ganon din si Sid kasama ng dalawa naming anak. Nakakagulat naman ang bigla niyong pagpapakita. Kanina pa yata kayo. Kararating lang po namin. Saan ba kayo nanggaling, Itay? Diyan lang naman sa likod. Tinignan ko yung mga pananim kong saging kung may mga natumba nung bagyo. Dapat nga po no nakaraan pa kami umuwi. Kaya lang nabalitaan namin na may bagyo nga po. Mahirap namang bumiyahe ng may kasamang mga bata. Sa wakas, nakita ko na rin ang mga apo ko. Kay gagandang mga bata. Kumusta na po kayo dito, Tay? Ayos lang naman ako rito. Ang mga kapatid mo nga pala, may mga trabaho na rin. Dito po ba sila umuuwi? Kapag day off lang nila, tsaka sila pumupunta rito. Malayo naman kasi kung mag-uuwian sila. Tay, may sasabihin nga po pala ako sa inyo. Ha? Ano yun, anak? Teka nga. Kumain na ba kayo? Baka naman nagugutom na mga apo ko. Kumain na po kami sa terminal bago dumiretso dito. Ano ba yung sasabihin mo? Tay,
dito na po sana kami titira ng pamilya ko. Ha? Ano bang nangyari sa inyo sa Maynila? Paano ang bahay niyo ron? Nawalan po kasi ng trabaho si Sid. Yung bahay naman po namin doon, inuupahan lang namin. Ganun ba? Wala namang problema sa akin kung dito kayo titira. Lagi naman akong mag-isa rito sa bahay. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Maghahanap naman po ng trabaho si Sid. Tutulungan naman siya ng kapatid niya. Ano ba nangyari sa buhay niyo sa Maynila? Tuwing mag-uusap kasi tayo, hindi ka naman nagkukwento eh. Ayoko lang po kasi na mag-alala kayo sa amin. Kaya hindi ko po sinabi sa inyo ang tunay na sitwasyon namin doon. Mahirap po ang buhay namin sa Maynila. Nito nga lang huling mga buwan, sunod-sunod ang problema. Kapag nagkasakit ang mga bata, wala po kaming malapitan. Ganun talaga ang buhay. May mga bagay na hindi natin inaasahan. Ang mahalaga, maayos kayong nakauwi rito sa atin. Siguradong matutuwa ang mga kapatid mo. Kumusta nga po pala si Ate Malen? Ayos naman sila. May sarili na silang negosyo sa bayan. Talaga po, mabuti naman at maganda ang buhay nila. Oo, masigasig at madiskarte naman ang ate mo. Regular nga siyang nagbibigay sa akin eh. Kahit ayoko sana dahil nagbibigay naman ng dalawa mo pang kapatid. Mabuti pa sila, nakakapagbigay sa inyo. Ako, mula nang magkapamilya hindi na nakapag-abot sa inyo. Hindi naman kita inuobliga. May sarili ka ng pamilya, kaya tama lang na silang unahin mo kesa sa akin. Salamat po, Tay, at naiintindihan niyo ako. Ang mabuti pa, magpahinga na muna kayo, ha? Sundan mo na ang mag-aama mo sa kwarto nyo. Siya nga pala, Tay. May konting pasalubong ako sa mga kapatid ko. Salamat, Iya. Ay siguradong matutuwa ang mga kapatid mo. Pagpasensyahan niyo na po kung yan lang ang nakayanan ko. Kahit nga wala eh. Ayos lang naman. Iniwan ko na si Itay at saka pumasok sa dati kong kwarto. Habang nag-uusap kami ni Itay, pinapasok na muna niya ang mag-aama ko dahil halata ang pagod at antok sa dalawang bata. Napasukan kong natutulog ang dalawa kong anak na edad 6 at 4 na taong gulang. Nakakaramdam din naman ako ng pagod pero hindi ako inaantok. Naupo na lang ako sa gilid ng higaan at saka inayos ang mga dala naming gamit. Bukas nga pala, pupunta tayo sa bahay ng mga magulang ko. Oo, sige. Siguradong matutuwa sila sa pag-uwi natin. Kung hindi nga lang siksikan sila dun dun na lang sana tayo uuwi. Okay na rin naman dito eh. Hindi ko kasi maiwasan na mahiya sa tatay mo dahil sa naging issue dati. Kalimutan mo na yon. Si tatay nga hindi binabanggit eh. Ang bait talaga ng tatay mo. Kaya nga, hindi ako nagdalawang isip na dito tayo tumuloy. Pero kapag nakahanap na ako ng trabaho, sisikapin ko na makapagpagawa tayo ng malit na kubo. Sana nga, dahil ayoko naman na dito tayo habang buhay. Ako rin naman eh. Kinakabahan nga ako kung anong magiging reaksyon ng Ate Malin mo. Oras na malaman niya na umuwi na tayo rito. 7 taon na rin naman ang nakalipas. Nakalimutan na nila yun. Sa bagay nga, ikaw naman ang nakakakilala sa kapatid mo eh. Sige na, matulog ka na muna. Aayusin ko lang ang mga gamit natin. Nang dumating ang mga kapatid ko, natuwa naman sila nang makita kami. Tuwang-tuwa rin sila sa mga anak ko. Umuwi lang sila dito sa bahay nang sabihin ni Itay na dumating kami. Nawala naman ang kaba ko dahil sa mainit na pagtanggap ng mga kapatid ko sa amin. Pero hindi si Ate Malen. Nakarating na rin sa kanya ang biglaan naming pag-uwi. Akala ko binibiro lang ako ng dalawa. Nasaan na nga pala sila? Maaga silang umalis para puntahan ng mga magulang ni Sid doon sa kabilang barangay. Dito na po ba sila titira? Oo, maghahanap na rin daw ng trabaho si Sid. Uuwi rin naman pala sila dito, pinatagal pa nila. Akala yata nila
gaganda ang buhay nila sa Maynila. Uy, sinubukan lang naman nila ang buhay doon. Wala namang masama. Kung ano mang hirap ang pinagdaanan nila, karma na yun sa kanila. Matagal na namang nangyari yun. Hindi mo pa ba napapatawad ang kapatid mo? Hindi po. Ang dami kong sakripisyo para sa kanya. Tapos, uunahin pa rin niya ang sarili niyang kaligayahan. Gusto naman niya makatulong sa atin noon. Kaya lang nga nabuntis siya. Kung totoo na gusto niyang tumulong sa atin, sana hindi muna siya nakipagrelasyon. Makakapaghintay naman yun eh. Sadya lang talaga na makasarili ang Rosel na yon. Malen, sana naman kapag nagkita kayo ng kapatid mo, huwag mo siyang aawayin. Ayokong mangako, Itay. Ikaw ang panganay, kaya dapat ikaw ang umiintindi sa kapatid mo. Lagi ko naman po yung ginagawa. Kaya lang po, siya hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Puro lang din siya pakabig eh. Hindi man lang niya naisip ang mga tulong na nagawa ko sa kanya noon. Ang pagtulong, ibinibigay yan ng kusa at hindi kailangang isumbat. Itay, hindi naman po ako nanunumbat. Sinasabi ko lang ang mga nagawa ko na sinayang niya. Sana lang, huwag gumaya sa kanyang dalawa naming kapatid. Baka maging miserable din ang buhay gaya niya. Tulungan na lang natin ang kapatid mo na makabangon. Sorry, Itay. Pero wala na akong maibibigay na tulong sa kanya. May utang pa nga siya sa akin eh. Sabi niya siya ang bahala. Yun pala, tatakasan niya lang? Hoy, huwag mong sabihin, nasisingilin mo pa siya. Oo naman po. Aba, Itay, inutang ko lang din ang perang ginamit niya noon tapos hindi naman pala siya tutuloy? Hoy, sige. Kausapin mo na lang siya ng mahinahon. Kaya lang, hindi ka pa rin niya mababayaran agad dahil walang trabaho si Sid. Yan, isa pa yung Sid na yan eh. Kung hindi dahil sa kanya, sana matagal nang nasa abroad ang kapatid ko. Kahit kailan talaga panira siya sa pangarap. Kung ganyan kakainit, ang mabuti pa, huwag ka na munang makikipagkita sa kapatid mo. Pinagbabawalan niyo po ba ako sa pagpunta ko dito, Itay? Hindi naman. Iniiwasan ko lang na magpang-abot kayong dalawa. Kilala kasi kita eh. Sige po, Itay. Kung ayaw niyo po na pumunta ako dito, hindi na muna po ako magpapakita. Ako na lang ang pupunta sa bahay ninyo. Dadalang kita ng paborito mong saba. Kinabukasan na kami nakauwi sa bahay ni Itay. Dahil hindi kami hinayaan na hindi matulog doon ng mga biyanan ko. Gusto rin kasi nilang makasama ang dalawang apo. Natutuwa din ako dahil mainit ang pagtanggap nila sa amin. Nag-usap din ang asawa ko at ang kuya niya sa trabaho na sinasabi nito. Inaasahan ko sa 1 linggo may trabaho na si Sid. Nahihiya din naman ako na umasa kay Itay at sa mga kapatid ko. Sayang naman po, Tay, hindi kami nakita ni ate. May ibang pagkakataon pa naman. Tay, galit pa po ba sa akin si Ate Malen? Matagal na namang nangyari yun. Wala nang dahilan para magalit siya. Nabanggit nga po pala nung dalawa na si Ate Malen ang nagpapaaral sa kanila. Oo. Ang totoo nga niyan, muntik na silang maghiwalay na mag-asawa dahil sa ginawa ng ate mo. Gusto kasi ni Neil na sila na ang iprioridad ng ate mo at hindi na mga kapatid mo. Kaya lang hindi na mamatiis ni Malin. Kung hindi ako nabuntis at natuloy na mag-abroad, ako sanang nagpapaaral sa kanila. Siguro maayos ang buhay natin ngayon. Mga kapatid mo na lang ang magpapatuloy nung hindi mo nagawa. Ayun naman ang pangako nila sa ate mo. Tay, mahilig pa rin bang manumbat si Ate Malen? Hindi na yun mawawala sa kanya. Nagmana yun sa namayapa niyong ina. Kung ganon, masakit pa rin magsalita si Ate Malen. Natatakot tuloy akong humarap sa kanya. Hindi ka pa nasanay sa kapatid mo. Ayun dalawa nga tinatawanan na lang. Hindi nila dinidibdib masyado. Matagal po kasi akong nawala kaya hindi ko alam kung paano ko
pakikiharapan si Ate Malin. Malapit naman kayo sa isa't isa noon. Di ganun mo pa rin siya kausapin. Siya nga pala, Tay. Sa isang linggo mag-uumpisa na sa trabaho si Sid. Talaga? Uy, di mabuti naman. Kahit kasi probinsya itong atin, medyo mahal pa rin ang mga bilihin. Alam ko naman po yun. At saka, bala ko pong umextra sa paglalaba. Baka may kakilala po kayo. May kakilala ko. Hindi ko lang alam kung nakahanap na siya ng labandera niya. Kapag nakita ko siya, tatanungin ko. Isasama ko na lang po ang bunso ko kapag maglalaba ko. Si Tanya naman papasok na sa eskwelahan. Pwede mo namang iwan sa akin ang apo ko. Huwag mo na siyang isama at baka mapagod lang. Nakakahiya naman po sa inyo. Nakikitira na nga po kami dito, pati ba naman pag-aalaga ng anak ko aakuin niyo pa. Hindi naman kayo iba sa akin. Apo ko naman ang aalagaan ko. Sige na nga po. Hindi naman makulit ang apo niyo. Lahat ng tulong na pwede kong ibigay, gagawin ko. Huwag ka lang mahihiyang magsabi sa akin, ha? Salamat po, Tay. Sa kabila ng nagawa ko hindi ko man lang kayo nakitaan ng pagdadamot sa akin. Wala ka namang obligasyon na pagandahin ng buhay namin ng mga kapatid mo. Kung hindi ka man natuloy, siguro iba lang ang nakalaan na plano sa iyo ng Panginoon. Sinuwerte nga ako na makapasok na labandera sa kakilala ni Itay. Sanay naman ako sa ganong trabaho dahil ganon din ang extra kong trabaho sa Maynila noon. Yun nga lang sa isang laundry shop. Akala ko nga matutuwa si Sid na malaman na meron din akong pinagkakakitaan. Pero nagulat ako na hindi niya nagustuhan. Wala namang masama Ginagawa ko naman to sa Maynila. Sa Maynila yun. Bakit hanggang dito dinala mo? Ikinahihiya mo ba ang ginagawa ko, ha? Hindi naman sa ganun. Nahiya lang ko sa tatay mo Baka isipin niya hindi ko kayo kayang buhayin. Hindi ganun mag-isip ang Itay, no? Natutuwa pa nga siya Tapos sa kanya mo pa pinaalaga ang anak natin. Siya naman ang may gusto nun Sana tumanggi ka. Nakakahiya kay tatay. Kung puro hiya na lang ang paiiralin mo, walang mangyayari sa atin. Mabuti nga, gustong tumulong ni Itay para mabilis tayong makaahon. Ayoko lang kasi na may masabi din ang Ate Malin mo. Ano naman ang sasabihin niya? Hindi naman tayo lalapit sa kanya para humingi ng tulong. Sabi kasi ni Inay, galit pa rin daw ang ate mo sa atin hanggang ngayon. Minsan nga daw na binati niya, ang dami ng hindi magagandang sinabi tungkol sa akin Ako ang sinisisi niya kung bakit hindi ka nakaalis noon. Matagal na rin naman yun. Sabi ni Itay, wala na raw yun kay ate. Malay natin. Ay lang sabihin ng Itay mong totoo. Siguro nga. Malalaman natin kung galit pa rin nga si Ate Malin kapag nagkaharap kami. Naalala ko tuloy ang sinabi mo dati na sinabihan tayo ng ate mo na kahit anong gawin natin pagsusumikap, hindi aasenso ang buhay natin. Kahit kasi anong kayod ko, ikahus pa rin tayo Mahirap naman kasi ang buhay sa Maynila. Subukan na lang natin ang swerte natin dito. Sana nga. Dahil kung hindi pa rin, maniniwala na ako na sinumpa tayo ng ate mo. Wala naman tayong mortal na kasalanan na ginawa kaya kahit paulit-ulit tayong isumpa, hindi yun tatalab sa atin. Pero para sa kapatid mo, malaking kasalanan sa kanya ang ginawa mo noon. Kapag nagkita kami, hihingi ulit ako ng tawad sa kanya. Kung hindi niya tanggapin, bahala siya. Hindi ko naman kontrolado ang nararamdaman niya. Hihingi din ako ng tawad sa kanya. Tayo na lang ang magpakumbaba para matuldo ka ng anumang hindi pagkakaunawaan. Nagustuhan ni Aling Alicia ang paglalaba ko sa kanya kaya nirekomenda niya ako sa iba niyang kakilala. Sa loob ng 1 linggo, 3 beses akong maglabada na malaking tulong sa amin ng asawa ko. Sa muli nga lang pagpunta ni Ate Malin sa bahay, hindi na naman kami nagkita. Bakit kayo nagbabantay sa batang yan? Nasaan ba si Rosel? May nagpalaba kasi sa kanya ngayon. Kaya ako na muna ang nagbabantay sa anak niya.
Kaya ba sila umuwi dito para ipaalaga lang ang mga anak nila? Hindi naman sa ganun. Ako ang nagpresenta na bantayan muna ang apo ko habang nasa trabaho siya. Wala bang trabaho si Sid kaya siya naglalabada? Meron na. Nangihinayan siguro ang kapatid mo na nandito lang siya sa bahay at walang ginagawa. Tay, baka nakakalimutan nyo. Matanda na kayo at marami na ring iniindang sakit. Hindi na dapat kayo nag-aalaga ng bata. Kung gusto ni Rosel na magtrabaho, humanap siya ng yaya para sa anak niya. Maliit na bagay lang naman ito. Hindi niya siguro alam na 2 beses na kayong na-ospital dahil sa paninikip ng dibdib nyo. Ay, hindi ko nga sinasabi sa kanya para hindi na mag-alala ang kapatid mo. Kapag talaga may masamang nangyari sa inyo nang dahil sa kanya, hindi ko na siya mapapatawad kahit kailan. Huwag ka namang ganyan sa kanya. Iisang dugo ang nananalaytay sa inyong ugat. Dapat nagmamahalan kayo. Pagkatapos ng mga ginawa niya, paano ko pa siya mamahalin bilang kapatid? Kalimutan mo na kasi yun. Ikaw lang naman ang nahihirapan tuwing inaalala ang nakaraan. At lalo ko pa po yung maaalala dahil bumalik na sila dito sa atin. Hindi ko na alam kung anong gagawin sa inyo. Ang gawin nyo, paalisin sila dito sa bahay. Ano? Ay bakit ko naman gagawin yun? Baka nakakalimutan nyo, Itay. Ako ang nagpaayos sa bahay na ito. Kung hindi dahil sa akin, malamang matagal nang nasira ang bahay na ito. Ako rin ang takbuhan ninyo tuwing may sakit o problema kayo. Hindi ko kayo tinalikuran kahit may sarili na akong pamilya. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iyo. Pero hindi naman yata tama ang gusto mong gawin sa kapatid mo. Wala naman silang ibang mapupuntahan. Eh bakit ako noon? Mula nang mag-asawa, bumukod na. Kasi hodang umupa ako, kami, dapat ganun din si Rosel. Huwag silang sumiksik sa bahay na ito. Eh siguro kasama naman sa plano nila ang bumukod. Maghintay-hintay lang tayo. Kakaumpisa pa lang naman sa trabaho ni Sid. Dapat, hindi na nila paabutin ng ilang buwan ang pagtira dito. Nalen, huwag ka naman sanang malupit sa kapatid mo. Hindi ito pagiging malupit, Itay. Sinasabi ko lang kung ano ang dapat. Nag-asawa siya, dapat panindigan niya na hindi umasa sa inyo. Hindi na lang umimik si Itay. Dumiretso pa si ate sa may kusina at tiningnan ng mga pagkain na binili niya. Tinanong niya si Itay kung bakit ang bilis maubos samantalang bihira lang umuwi ang 2 naming kapatid. May mga kasama ako dito sa bahay. Natural lang na ibahagi ko din sa kanila, lalo na't may mga bata. Eh di bumili sila ng sarili nilang pagkain at huwag nilang pakialaman ang para sa inyo. Kailan ka pa naging madamot? Hindi naman iba sa iyo ang mga bata. Napakahirap kumita ng pera para basta na lang kayo mamigay ng pagkain, Itay. Kung nagsisikap siya, di sana mas higit pa dyan ang mabibili niya. Ay, nako. Kahit ano talagang pag-usapan natin, laging mauungkat ang nakaraan. Kung hindi sana siya umuwi dito, hindi ko na maalala ang ginawa niya. Matanda na ako, Malin. Sabi mo nga sakitin na. Sana naman, huwag dumating sa punto na kailangan yung mag-away nang dahil sa nangyari noon. Hindi ko yan maipapangako, Itay. Kaya kung ako sa inyo, paalisin nyo na lang sila dito para hindi kami mag-away. Ginabi na ako ng uwi dahil sa dami ng nilabhan ko. Pati kasi mga bedsheet at mga kortina pinalabhan na rin sa akin. Pagka-uwi ko nga kumakain na ang mga bata. Wala pa rin si Sid ng mga oras na yon. Tumawag ito at sinabi na gagabihin ng uwi dahil birthday ng katrabaho. At nagyayayang uminom sa bahay nito. Salamat po, Tay. At kayong nag-asikaso sa mga bata. Ay, wala yun, Iha. Oh, nagugutom ka na ba? Ay, baka hinihintay mo pang asawa mo. Naku, mamaya pa yun uuwi at nasabit sa inuman. Birthday kasi ng katrabaho niya. Ah, ganun ba? Ay, di tayo na lang ang kumain. Sige, Tay. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Ay, siya nga pala.
nanggaling dito ang ate mo. Ay, sayang naman. Talagang pinag-adya na hindi kami magkita. Sinabi ba niya na kung kailan siya babalik? Wala siyang sinabi. Yun naman kasi bigla na lang sumusulpot dito. Marami nga rin akong narinig tungkol kay ate. Asensado na pala siya ngayon. Ang laki daw ng bahay niya. Ay, masipag naman kasi ang ate mo. Hindi ganong kadali ang pinagdaanan niya. Kaya nga sabi niya sa mga kapatid mo, magsumikap din sila bago lumagay sa tahimik na buhay. Lahat kasi ng hirap naranasan niya. Magtapat nga po kayo, Itay. Meron bang sinasabi si ate tungkol sa amin? Huwag sanang sasama ang loob mo sa ate mo, ha? Hindi niya kasi gusto ang pagtigil niyo rito. Mas gusto niyang bumukod kayo. Grabe naman po siya. Wala naman po kayong kasama dito eh. At saka, hindi pa namin kayang bumukod. Ay, sabi ko nga sa kanya, nagsisimula pa lamang kayo. Baka kasama naman sa plano ninyo ang pagbukod kapag nakaipon na kayo. Oo naman po, Itay. Yun naman talaga ang plano namin. Ay, pasensya ka na, iha. Ikaw na lang sanang umintindi sa kapatid mo. Dumami lang ang pera ni Ate Malin. Naging madamot na siya. Hindi naman siya madamot. Kapag nagigipit kami ng mga kapatid mo, kahit hindi kami magsabi sa kanya, kusa siyang nagbibigay. Pero sa huli, nanunumbat siya sa inyo. Sigurado ko dahil yun naman talaga ang ugali niya kahit noon pa. Lahat kayong magkakapatid may kanya-kanyang mga ugali. Kahit sana magkakaiba kayo, mas manaig sana ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Wala naman pong problema sa akin, Tay. Si Ate Malen lang naman ang hindi makalimot eh. Lagi ko pa rin namang pinangangaralan ng ate nyo. Naniniwala ako na lalambot din ang puso niya. Inumpisahan ko na lang kumain kesa isipin ko pa ang ate ko. Kahit naman kasi habang buhay siyang magalit sa akin, hindi na rin naman maibabalik ang nakaraan. Naniniwala rin naman ako na kung matitiis niya ako, hindi ang mga anak ko. Isang beses dumating siya at si Sid lang ang naabutan niya sa bahay. May dala siyang mga grocery para kay Itay. Huwag kang tumunga lang dyan. Tulungan mo ako na dalhin ito sa kusina. Pasensya ka na ate. Ako na magbubuhat niyan. Nasaan si Itay? Umalis siya kanina para dalhin ang mga natiba niyang saging sa palengke. Ano? Sinabihan ko na siyang tumigil na sa ginagawa niya eh. Sige pa rin talaga siya? Sayang naman kasi ang mapagbebentahan niya. Hindi naman kasi kayang ubusin dito sa bahay. Hindi na kasi siya pwedeng mapagod. Kung hindi mo pa alam, ilang beses ang na-ospital si Itay at ako lahat ang gumastos. Ha? Hindi namin alam. Wala naman kasi siyang binabanggit eh. Ngayong alam mo na, siguro naman mahihiya na kayong ipaalaga ang anak ninyo. Pagsasabihan ko si Rosel mamaya. At yung pinamili kong pagkain, sana naman, huwag niyong ubusin. Kay Itay lang sana yan. Pero pati kayo, nakikisalo. May trabaho ka naman, di ba? Bumili kayo ng sarili ninyo. Bumibili naman kami. Hindi lang namin mahindihan si Itay kapag nagbibigay siya. Ilang beses na akong pumupunta dito. At lagi kong nasisilip na wala naman pagkain dyan sa kusina. Kaya huwag kang magsisinungaling na bumibili kayo. Ibinibigay ko kay Rosel ang sahod ko. Kaya alam ko na bumibili siya. Sa liit ng sahod mo, baka pang isang araw lang nabibili niya. Mula nang dumating kayo, nadagdagan ang gastos ko. Huwag kang mag-alala ate. Hindi kami magiging pabigat sa bahay na ito. Hindi na namin pakikialaman ang mga binibigay mo kay Tatay Abet. Dapat kasi bumukod kayo. Hindi yung nakikisiksik pa kayo dito. Hindi pa namin kaya eh. Pero plano ko na magpatayo ng kubo kapag nagkapera. Balak mo sigurong mangutang ano? Bago kayo ulit mangutang, bayaran niyo muna ang utang ninyo sa akin. Ha? Anong utang? Napatira lang kayo sa Maynila? Nakalimutan niyo na kaagad? Yung perang nagastos ko kay Rosel, hindi naman pala siya tutuloy umalis eh. Hindi niyo pwedeng baliwalain yon. Dahil sa kanya, nabaon ako sa utang at muntik pang hiwalayan ng asawa. Sige ate, babayaran namin yun. Mabuti naman. Kahit hulug-hulugan nyo na lang, basta mabayaran nyo lang. Pag-uusapan namin ni Rosal mamaya.
Inayos daw muna ni Ate Malen ang mga pinamili sa eskaparate bago walang paalam na umalis, sabi ng asawa ko. Nahihiya naman ako kay Sid. Kilala ko kasing mataray makipag-usap ang ate ko. Alam kong napahiya si Sid sa kanya. Kung bakit naman kasi na sa tuwing pupunta siya, nagkakataon na wala ako sa bahay. Hindi ko na alam kung anong uunahin. Unahin mo muna yung bayaran ng ate mo. Yung kinikita mo sa paglalaba, yun na lang munang ibigay mo. Makakaraos din tayo sa mga susunod na araw. Sige, yun na lang muna ang ibibigay ko. Pakiusap lang din. Huwag yun ang pakikilaman ng pagkain ni Itay. Bumili ka na lang sarili natin. Pati ba naman yun? Sinumbat niya? At huwag mo nang iiwan ang anak natin kay Itay. Ang dami naman niyang gustong mangyari. Ayoko lang na tayong masisi oras na may masamang mangyari sa tatay mo. Kung lagi ko namang isasama ang anak natin, baka mahirapan ako. Istrikto pa naman yung isang nagpapalabas sa akin. Nagtsatsaga nga lang ako dahil malaki siyang magbayad. Umiiwas lang ako sa gulo. Alam ko na naghihintay lang ng pagkakataon ng ate mo para awayin tayo. Kita ko sa mga mata niya ang galit. Babayaran natin siya hanggang sa huling sentimo. Pagkatapos nun, kahit hindi na kami mag-usap. Nanlito ko kanina habang kausap ko siya. Kulang na lang lumubog ako sa kinatatayuan ko. Pasensya ka na kung sumama ang loob mo sa kanya, ha? Sobra naman kasi siya magsalita eh. Wala ding preno. Siguro, sasanayin ko na lang ang sarili ko. Sigurado naman na magkikita pa kami sa mga susunod na araw eh. Huwag mo na lang sanang tanggapin lahat ng sasabihin niya. Pwede ka naman mga tuwiran eh. Kayo naman ang Itay mong inaalala ko eh. Tsaka, dito tayo nakatira. Ayoko naman na magmukhang bastos. Mamimihasa naman kasi si Ate Malen kapag ganun. Basta, bayaran na lang natin ang mga utang natin sa kanya para matigil na siya. Dapat nga, kinakalimutan na lang niya yun dahil maliban sa matagal na rin naman, magkapatid naman kami. At isa pa, marami naman siyang pera ngayon. Ayoko na mainggit ka sa kanya dahil sa marami siyang pera. Hindi naman ako naiinggit sa kanya, sinasabi ko lang. Balang araw, aasenso din tayo. Magtiwala ka lang. Oo naman, maiwan mo na kita dito ha, magluluto lang ako. Baka mamaya kasi maunahan na naman ako ni Itay. Tumango lang ako sa asawa ko at saka na ako lumabas ng kwarto namin. Paglabas, naabutan ko nakikipaglaro si Itay sa mga apo niya. Tawa ng tawa ito sa ginagawa ng dalawa. Hindi ko maiwasang mapangiti. Siguro sabik din si Itay sa mga bata. Ang mga anak kasi ni Ate Malen, Dalagita at Binatilyo na. Nang sumunod na araw, hindi ako nakapaglaba dahil araw-araw umuulan. Wala namang balita na may bagyo sa lugar namin. Sadya lang siguro na maulan ng buwan na yon. Kapag ganun wala akong ginagawa, nananahina lang ako. Habang abala ako, biglang dumating si Ate Malen. Sa kabiglaan, natusok pa ang daliri ko ng karayom. Kumusta ate? Isang linggo na kami dito, ngayon lang tayo nagkita. Tuwing pumupunta kasi ako dito, lagi kang wala. Nagkataon kasi na may labada ako. Yan lang ba ang alam mong trabaho? Ang maglabada para sa ibang tao? Yun lang kasi ang pwede kong maging trabaho eh. Kahit kailan talaga, kulang ka sa diskarte kahit noon pa. Sayang naman ang pagpapaaral ko sa'yo kung hindi mo ginagamit yung utak mo. Wala din kasing mag-aalaga sa mga anak ko kung sakaling maghanap ako ng trabaho. Ang sabihin mo, tamad ka lang. Mas gusto mo na inaabot na lang sa'yo ang mga kailangan mo. Ate, hindi naman sa ganun. Anong hindi? Nasa Maynila ka na nga eh. Hindi ka pa naghanap ng maayos na trabaho. Ano? Umasa ka lang sa asawa mo? Sa kakarampot niyang sahod? Nagsikap naman kami. Yun nga lang, hindi kami sinwerte. Hindi talaga kayo suswertihin kung nakaagrabyado kayo ng ibang tao. Ate, kung ang tinutukoy mo yung utang ko, babayaran naman kita. Hindi lang naman yung utang eh. Pati yung pag-iwan mo sa amin sa ere.
Imbis na harapin ang problema, umalis kayo. Hindi naman namin tinakasan ang problema eh. Nakipagsapalaran lang kami sa Maynila. Hindi ba pagtakas yung hindi ka na nga nag-report sa agency mo? Hindi ka pa nakipag-usap sa akin? Alam mo ba ha? Ang laki ng penalty na binayaran ko sa agency mo. Hindi lang yon. Pati yung mga inutang ko sa mga tao para lang sa pag-alis mo. Ako ang nagbayad. Ang laki ng perwisyong ginawa mo. Pasensya ka na talaga sa mga nagawa ko, ate. Pangako, babayaran kita kahit paunti-unti. Huwag ka nang magalit sa akin. Sana, hindi ka nalang bumalik. Sigurado naman ako na problema na naman ang dala mo. Hindi naman ako hihingi ng tulong kung sakaling magkaproblema kami. Huwag kang magsalita ng tapos. Baka kainin mo din yung mga sinasabi mo. Pera lang naman yun eh. Mas mahalaga ba yun kaysa sa pagiging magkapatid natin? Alam mo na ikaw lang ang inaasahan ko na makakatulong ko para maiahon sa hirap ng pamilya natin. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ako. Kaya nga pilit kitang iginapang sa pag-aaral kahit mabaon na ako sa utang. Para pagdating ng araw, ikaw naman ang tutulong sa mga kapatid natin. Hindi ko naman hiningi sa'yo na pag-aralin mo ako noon. Ikaw naman tong mapilit. Wala ka ring utang na loob, ano? Ginawa ko yon para sa'yo at sa pamilya natin. Kung hindi ka pala interesado na mag-aral, sana sinabi mo kaagad sa akin. Sana sa dalawa na lang na kapatid natin ako nag-focus. Pinag-aral mo nga ako noon. Pero araw-araw mo naman akong sinusumbatan sa mga sakripisyo mo. Nakakasakal din ang ginagawa mo sa akin. Gusto mo, ikaw lang ang nasusunod? Para naman akong walang sariling isip. Kaya ka nagpabuntis ng ganon na lang, ganon ba? Mas gusto mo ang ganyang buhay? Oo, at least masaya ako. At saka, hindi ko naman obligasyon ng pamilyang to ah. Hindi mo obligasyon. Pero nagsusumiksik ka dito. May karapatan din naman ako sa bahay na to. Wala kang karapatan na paalisin ako. Wala rin akong obligasyon sa pamilya natin. Lalo na't may sarili na rin akong pamilya. Pero dahil mahal ko sila, lahat ginawa ko. Sisiguruhin ko na hindi gagaya sa iyong dalawa nating kapatid. Sana din, hindi sila maging gaya mo na sinusumbat ang lahat ng mga naitutulong. At least, nakakatulong ako. Eh ikaw, anong ambag mo sa pamilya natin, ha? Maghintay ka lang. Bahalang araw, mahihigitan ko rin ang naibigay mo kay na Itay. Malabo na yan. Lalo na't may mga anak na kayo. Huwag mo muna kaming husgahan ng asawa ko. Darating din ang araw na mahihigitan ka namin. Nakakaramdam yata ako ng inggit ah. Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Hindi nga malaman kung saan galing yung pera mo eh. Huwag mo nang alamin, baka lalo kang mamatay sa inggit. Magsumikap na lang kayo para makabukod na kayo. Tuluyan na akong nainis sa kapatid ko. Pakiramdam ko din sadya niya ako niyayabangan dahil sa buhay na meron siya. Kaya naman tuwing pumupunta siya sa bahay, hindi ko nilang siya hinaharap. Ayoko kasi magtalo kami sa harapan ni Itay. Tay, nabanggit na po ba sa inyo ni Leslie? Nasabi nga niya nung umuwi siya rito nung nakaraan. Kabilin-bilinan ko po talaga sa kanya na magpayaman muna bago mag-asawa. Hindi siya aasenso dito kundi sa ibang bansa. Excited na nga siya eh. Tama rin naman ang pangaral mo sa mga kapatid mo. Para din po yun sa kanila, Itay. Tama nang ako na lang ang nakaranas ng hirap at huwag na nilang iparanas pa sa magiging anak nila ang hirap ng buhay. Kailan kaya makakaalis ang kapatid mo? Tansya ko po ay mga 1 buwan na lang. Kaya pala nagliligpit na siya ng mga gamit niya. Malaki-laki nga rin ang placement fee niya eh. Pero sabi ko, mababawi din naman niya yon. Teka, ikaw ba nagpautang sa kapatid mo? Opo, wala namang ibang mauutangan kundi ako. Kaya ang bilin ko sa kanya kapag nandun na, puro trabaho lang ang intindihin. Huwag ka mag-alala. Hindi sasayangin ng kapatid mo ang pagkakataon. Wag na wag niya ka akong gagayahin si Rosel. Ikaw talaga.
Binanggit mo na naman ang kapatid mong yun. Eh, totoo naman po eh. Tignan niyo ang bahay niya ngayon. Tignan niyo ang buhay niya ngayon. Siya pang nagmamalaki sa akin? Nagkasagutan ba kayong dalawa? Opo, Itay. Hindi ko na napigilan ng sarili ko eh. Kaya naman pala. Hindi siya lumalabas ng kwarto niya kapag nandito ka. Eh, ayoko rin siyang makaharap. Imbis na magpakumbaba, siya pa ang mataas. Tigilan mo na rin kasi ang panunumbat mo sa kanya. Kaya napupuno rin eh. Sinasabi ko lang sa kanya kung ano ang mga nagawa ko na sinayang niya. Nandun na nga tayo. Pero tapos na rin naman yun. Kahit pa ulit-ulit mo yung ipaalala sa kanya, hindi rin naman natin yun maibabalik pa. Alam ko naman po yun. Nakikiusap ako sa iyo. Bilang panganay kong anak, ikaw na lang ang umintindi at magpatawad. Nahihirapan na ang kapatid mo. Huwag mo na sanang dagdagan pa. Masaya ako na makakaalis na ang kapatid ko. Kita ko naman sa kanya na gusto rin niya magtrabaho sa ibang bansa at hindi napipilitan lang. Kahit pala ang bunso namin, yun din ang plano. Binanggit pa ni Leslie na sa ibang bansa daw siya aasenso. Naalala ko yun din ang sinabi sa akin ni Ate Malen noon. May bigla tuloy na kumirot sa puso ko. Naisip ko ring maaambunan din kami ni Leslie kapag nandun na siya. Huwag kang umasa sa kapatid mo. Baka mabigo ka lang. Bakit naman? Wala pa naman siyang pamilya. Kahit man lang para sa mga anak natin. Eh mula nga nang dumating tayo rito, ni pasalubong hindi siya nagbibigay sa mga anak natin eh. Siguro nagtitipid din siya dahil nga paalis na siya. Hindi kaya biro ang gastos sa pag-abroad. Ang akin lang, huwag na tayong umasa sa mga kapatid mo para hindi tayo nasusumbatan. Yung dalawa kong kapatid, hindi naman katulad ni Ate Malin. Hindi mo naman sila natulungan nun eh. Kaya paano kanila bibigyan? Yun nga lang. Naalala ko pa nun, ang dami-dami nilang bilin sa akin. Nagpapasalamat na nga agad dahil makakapag-aral rin sila. Pero si ate pa rin na nakapagpaaral sa kanila. Baka hindi lang nila masabi sa'yo. Pero may sama din sila ng loob sa'yo. Sana naman wala. Basta magsumikap na lang tayo para matupad ang mga pangarap natin. Oo nga. Mas lalo ko pang sisipagan ng pagtatrabaho. Pwede naman. Kaya lang tandaan mo, ang paglalaba mo, hindi yan magpapa-asenso sa atin. Dagdag kita lang yan para sa mga gastusin natin. Gusto mo bang magtrabaho na rin ako? Pwede rin naman. At kumuha tayo ng mag-aalaga ng mga anak natin. Pwede ko naman pakiusapan si Itay. Sabi ng ate mo, may sakit na ang itay niyo. Bawal na siyang mapagod. Tingin ko naman malakas pa si Itay. Tatanungin ko pa rin siya. Kapag kaya nating magbayad ng mag-aalaga, edi tsaka tayo kukuha. Kahit papano, makakausad na rin tayo. Oo nga. Hindi na tayo masasabihan ng masasakit na salita ng ate ko. Basta iwasan mo na lang din siya. Ipaabot mo na lang kita yung pambayad mo sa kanya. Nang ihatid si Leslie sa airport, gusto ko sanang sumama sa paghahatid pero hindi na daw kasya sa sasakyan. Dahil sa gabi ang flight ng kapatid ko, doon na rin magpapalipas ng gabi si Itay at mga kapatid ko kasama ang pamilya ni Ate Malen. Bakas pa sa kanya ang pagod at lungkot na rin. Pinalipas ko rin muna ang ilang araw bago ko kinausap si Itay sa plano namin ni Sid. Gusto ko po sanang iwan sa pangangalaga niyo ang mga bata habang nagtatrabaho ako. Uy, wala naman problema sa akin yun. Mga apo ko naman sila. Ay, saan mo ba balak magtrabaho, ha? Maghahanap pa po ako. Hindi naman kasi sasapat ang kinikita ko sa paglalaba eh. Oo nga, tama yun. Buti sana kung regular ang trabaho mo. Kapag umuulan, hindi ka rin naman makakapaglaba. Yun nga rin po ang sabi ni Sid. Susubukan ko pong maghanap sa bayan. Sana makahanap ka. Tay, nakakahiyaman magtanong pero itatanong ko na rin.
Magpapadala daw po ba si Leslie sa inyo? Sa pagkakaalam ko, sa atin niyo siya magpapadala dahil siya nga ang gumastos sa pag-alis niya. Ganun po ba? Alam ko na umaasa ka na matutulungan ka ng kapatid mo. Kaya lang kasi ayoko na umasa ka sa wala. Hindi naman po ako aasa sa padala niya. Naitanong ko lang naman. Baka sa inyo magpadala siya. Kung bibigyan niya ako di salamat. Pero si Malin kasi ang nagbibigay sa akin Si Jeline daw po. Kailan naman niya balak mag-abroad? Nag-aayos na rin siya ng mga papeles niya. Kung si Leslie sa Taiwan, gusto naman niya sa Canada daw mag-apply. Medyo malaki nga rin ang gagastusin niya kaya kakailanganin niya ng tulong ni Leslie. Ang galing naman. Siguradong lahat sila aasenso sa buhay. Ako lang yata ang napag-iwanan. Magagawa mo ring umasenso sa buhay kahit nandito ka lang sa atin. Tama po siguro ang sinabi ni ate. Sa abroad, ang pag-asenso. Kung sa Maynila nga, hindi rin naman kami pinalad. Dito pa kaya sa probinsya natin? Sinubukan mo bang mag-apply ng trabaho doon sa Maynila? Hindi po, dahil wala namang mag-aalaga sa mga anak ko. Umi-extra lang po ako nun sa isang laundry shop malapit sa amin. Dapat sinubukan mo na rin. Nandun ka rin naman na. Oo nga po Parang nga tuloy akong nangihinayang. Masyado ka kasing naging kampante. Siguro nasa isip mo, sapat nang kumakain kayong mag-anak 3 beses sa isang araw. Nung mahirapan kayo, tsaka kayo bumalik dito. Ganun na nga po. Wala rin kasing nagpapayo sa amin doon. Mahirap kasi kapag walang plano. Basta na lang kayo nakikipagsapalaran doon. Nagulat na lang kami nang sabihin nyo na pupunta kayo sa Maynila. Huwag ka sana magagalit kung ngayon kita pinagsasabihan, ha? Hindi ko kasi ito nagawa noon dahil sa kalagayan mo. Pasensya na po, Tay. Mali yata ang naging desisyon namin noon. May pagkakataong ka pang ituwid ang pagkakamaling yun. Sana, huwag nang maging matigas ang ulo mo. Hindi na po, Tay. May natutunan na rin naman po akong aral sa nangyari. Gusto rin kitang tulungan. Magtatanong ako sa mga kakilala ko kung meron silang alam na trabaho. Salamat po, Tay. Sana lang po, wag niyo nang ipaalam kay Ate Malin. Huwag kang mag-alala. Wala akong sasabihin sa kanya. Sana makahanap na ako. Gustong-gusto ko na pong magkaroon ng totoong trabaho. May 1 linggo pa lang mula nang magkausap kami. May nahanap ng trabaho si Itay para sa akin. Meron daw siyang kaibigan na may-ari ng hardware. Nangangailangan daw ito ng mapagkakatiwalaan dahil lagi daw itong wala. Mag-i-inventory daw ang gagawin ko. Ilang araw lang matapos makumpleto ang requirements ko. Pinag-umpisa agad ako. 1 buwan na ako nagtatrabaho nang bumisita ang ate ko at madatnan si Itay na namumutla. Dinala niya agad si Itay sa ospital at pagkatapos matingnan, pinauwi rin naman. Bakit kasi pumayag kayo na alagaan ang mga anak ni Rosel? Sinabihan ko na sila na bawal na kayo mapagod. Kayo pa pala nagdadala ng baon sa anak niya tuwing tanghali? Wala naman kasing ibang maaasahan ng kapatid mo. Itay! Di dapat maghanap siya ng yaya ng mga anak niya. Kung hindi nila kaya, huwag siyang magtrabaho. Kukuha naman sila pero hindi pa sa ngayon. Huwag niyo nang alagaan ang mga apo niyo, Tay. Ako nga noon, kahit kailan hindi inisip na iwan sa inyo mga anak ko. Samantalang itong si Rosel, ang kapal ng mukha. Malin, huwag mo na sanang awayin ang kapatid mo. Hindi, Tay. Pagsasabihan ko ang babaeng yon, hihintayin ko pag-uwi niya. Nang makauwi ako sa bahay, kalat na ang dilim sa paligid. Nagulat pa ako nang madatnan si Ate Malin na nagkakape habang nakaupo sa sala. Si Itay naman namumutla habang nakaupo at nakasandal sa kinauupuan niya. Agad kong hinanap ang mga anak ko.
Dahil sumasalubong ang mga yon tuwing dumarating ako. Nasaan ang mga anak ko? Iniwan na muna namin sa kapitbahay kanina. Ha? Anong ginagawa nila doon? Pinakiusapan ko lang muna si Aling Sedes dahil isinugod ko sa ospital si Itay. Namumutla siya at naghahabol ng hininga. Kung hindi siguro ako dumating, baka kung napaano na siya. Kumusta na po kayo, Tay? Ayos na naman ako. Di ba sinabihan ko na kayo mag-asawa na bawal nang mapagod si Itay? Pero sa kanya mo pa rin iniwan ang anak mo. Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Hindi ko naman kasi alam na magkakaganito si Itay. Hindi mo alam? O umiral na naman yung pagiging makasarili mo. Imbis na si Itay ang alagaan mo, siya pa talaga ang pinag-aalaga mo sa mga makukulit mong anak. Hindi makukulit ang mga anak ko. Eh bakit hindi mo ipaalaga sa iba? O kaya sa mga biyanan mo? Alam mo naman na malayo ang bahay nila. Wala akong pakialam. Basta huwag mong iiwan kay Itay ang dalawa mong bata. Wala akong pakialam kung hindi ka makapagtrabaho. Si tatay lang ang pwedeng magdesisyon at hindi ikaw. Hindi ka ba talaga nakakaintindi, ha? Bawal lang ang mapagod si Itay. Oras na may masamang mangyari sa kanya, hindi kita mapapatawad. Intindihin mo naman, ate. Kailangan ko ring magtrabaho. Gusto mo lagi na ikaw lang ang iniintindi. Pero kami, ayaw mong intindihin. Wala kang mahihita sa amin. Dahil ikaw nga, pagkatapos ng mga ginawa ko, basta na lang tumalikod sa obligasyon mo. Wala ka na ba talagang gagawin kundi isumbat ang mga nangyari noon? Kung hindi ka kasi nagpabuntis, edi sana maganda ang buhay mo ngayon. Hindi ka sana naghihirap. Hindi mo sana naaabala si Itay. Tama na. Tama ng pagtatalo ninyo. Maliit na bagay lang naman ito. Itay, hindi nyo na ba kayang magbantay sa mga anak ko? Pasensya ka na, Iha. Pinilit ko naman, kaya lang madali na nga akong mapagod. Imbis na magpasalamat ka na lang na tinanggap kayo sa bahay na ito, inabuso mo pa si Itay. Gusto ko lang naman magbago ang buhay namin ng pamilya ko. Huwag ka nang umasa! Ganyan na ang buhay ninyo mag-anak. Kaming tatlong kapatid mo ang aasenso sa buhay. Tama na! Kapag hindi ka pa tumigil, hindi ko ibabalik sa'yo ang utang na sinasabi mo! At sa akala mo ba umaasa pa rin ako, ha? Baka uugod-ugod ka na, hindi mo pa rin ako nababayaran! Sa dami ng mga panunumbat mo sa akin mula pa nun, sapat na yon nakabayaran! Lalo lang kayong malulubog sa hirap dahil sa ugali mong yan! Malen. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna sa inyo, ha? Sigurado po ba na ayos lang kayo, Itay? Oo naman. Magpahinga na po muna kayo at huwag kayong magpapakapagod. Ang mahal pong magpa-ospital. Maawa naman kayo sa akin, Itay. Sige po, babalik na lang ako bukas at dadalan ko kayo ng pagkain. Sige. Salamat uli sa iyo, ha? Nang makaalis si Ate Malen, nagpaalam lang ako sandali para sunduin ang mga anak ko sa kapitbahay. Pagbalik, tsaka ako ulit kinausap si Itay kung wala na ba talaga itong iniinda. Namumutla pa rin kasi ito hanggang sa mga oras na yon. Pasensya na, Tay, kung dahil sa mga anak ko kaya napagod kayo. Hindi ko naman sila sinisisi. Pasensya ka na rin, anak, kung hindi na kita matutulungan. Wala naman po akong magagawa kahit manginayang ako sa trabaho ko. Titignan ko kung may magagawa ako, ha? Baka may mahanap ako na pwedeng pag-iwanan sa mga anak mo, sa mga kamag-anak natin. Wag na po, Tay. Wala rin naman ako maibibigay sa kanya. At isa pa po, hindi ko ipagkakatiwala ang mga anak ko sa iba. Sana maintindihan niyo ako. Sige. Ikaw ang bahala. Kahit si Sid nangihinayang din na hindi na ako makakapagtrabaho. Sinabi na lang din niya na tanggapin na lang namin na hindi pa ito ang tamang panahon para makapagtrabaho ako. Kahit mabigat sa loob ko, sinunod ko na lang ang sinabi niya. Kung kailan tanggap ko na tsaka naman nawalan ng trabaho si Sid. Matagal na raw siyang pinag-iinitan ng katrabaho niya. At nung araw na yon napatulan na niya.
Dahil siya ang bago, siya ang natanggal. Ano ba namang buhay to? Lahat na lang yata ng kamalasan, sinalo na natin. Hindi ko rin naman kagustuhan ng nangyari. Huli na nung maisip ko na dapat hindi ko lang pinatulan si JP. Kung alam ko lang na mangyayari to, hindi na sana ako umalis sa trabaho ko. Patawarin mo sana ako. Pero huwag ka mag-alala. Maghahanap agad ako ng trabaho. Konti pa lang ang naiipon natin. Siguradong mauubos din agad. Kaya bilisan mo ang paghahanap ng trabaho. May mga kakilala naman ako na pwede kong lapitan eh. Hindi nga rin maganda ang pakiramdam ni Itay. Hindi ko man lang siya mabilhan kahit prutas. Kung sakali na magipit tayo, baka pwede kang humingin muna ng tulong kay Leslie. Hindi ko alam kung pahihiramin ako nun. Alam mo naman na hindi ko sila tinulungan nun. Oo nga. Susubukan ko lang sa mga kapatid ko. Basta, bukas maghanap ka kaagad. Kahit anong trabaho, tanggapin mo na. Oo, hindi naman ako mapili sa trabaho eh. Lalabas na muna ako. Aalamin ko lang ang kailangan ni Itay. Huminga muna ako ng malalim bago lumabas ng kwarto namin. Para kasing sasabog ang dibdib ko sa sari-saring emosyon na nakapaloob dito. Takot, pag-aalala at awa sa sitwasyon namin. Pakiramdam ko kasi pinaparusahan kami. May problema ba? Wala po, Tay. Kilala kita. Malulungkot na mga mata mo na parang maiiyak. Sabihin mo na kung ano ang problema. Nawalan po kasi ng trabaho si Sid. Nag-aalala lang ako sa kalagayan namin. Kung ang iniisip mo yung panggastos ninyo, meron pa naman ako rito. Ako na muna ang bahala. Marami namang pagkain dyan. Hindi tayo magugutom. Nakakahiya naman po sa inyo. Sobra na ang abalang ginagawa namin. Hindi kayo abala sa akin. Hindi mo rin kailangang mahiya. Baka kung ano-ano na naman ang sabihin ni Ate Malen sa amin. Ikaw na lang muna ang bahalang magpapasensya sa kapatid mo. Huwag mo na lang sabayan yung galit niya. Hindi ako mawawalan ng pag-asa na magkakaayos din kayo. Baka ilang araw lang po may trabaho na ulit si Sid. May ipon naman po kami kahit papano. Yun na lang po muna ang gagastusin namin. Sadya yatang minamalas kami ng pamilya ko dahil hindi kami makahanap ng trabaho ni Sid. Hanggang lumipas ang 1 buwan. Kay Itay na namin inaasa ang lahat. Maliban sa pang-araw-araw na baon ng mga anak ko. Mabuti na lang nakakapaglaba ako. Sinabi ko rin kay Sid na ako muna ang magtatrabaho pero kahit ako walang mahanap. Inaasahan ko rin makakarating kay ate na pareho kaming walang hanap buhay na mag-asawa. Sarap buhay ah. Ikaw pala ate. Paano ka makakahanap ng trabaho kung lagi ka lang nakahiga dito? Ate, ngayon lang naman dahil masama ang pakiramdam ko eh. Wala ka nang ginagawa? Nagkakasakit ka pa? Tao lang naman ako na tinatabla ng sakit. Hanggang kailan ka ba tatambay dito sa bahay namin? Hindi ka ba nahihiya na ako nahipag mo ang nagpapalamon sa inyo ng pamilya mo, ha? Ate, hindi naman ako tumitigil sa paghahanap ng trabaho eh. Tsaka naglalabandera naman si Rosel. Bakit? Magkano lang ang kita niya? Hindi na kayo nahiya. Imbis na pang 1 buwan ng grocery ni Itay na ibinibigay ko, linggo-linggo na lang nagdadala ko dahil inuubos ninyo. Ate, huwag ka mag-alala. Ibabalik namin yun. Kailan pa? Yung nagastos ko kay Rosel noon mula sa pag-aaral niya at gasto sa pag-aayos ng mga papeles niya. Hindi pa rin na ibabalik sa akin. Eto pa kaya? Minamalas lang talaga kami ngayon. Hindi naman kami nawawalan ng pag-asa na makakahanap kami ng trabaho eh. Alam mo ha, kung hindi mo sana binuntis ang kapatid ko, di sana maganda ang buhay niya sa ibang bansa. Okay sana ang buhay niyo ngayon. Hindi naman kami tutol sa relasyon ninyo noon pa. Basta maghintay lang kayo. Ate, pakiusap naman oh. Huwag mo sanang balik-balikan ang nangyari noon. Matagal nang tapos yun. Bakit? Dahil naiisip mo rin na tama ako? Nagsisisi ka na ba sa nagawa mo, ha? Ikaw
ikaw ang sumira sa pangarap ni Rosel. Hindi naman talaga gusto ni Rosel na mag-abroad nun eh. Napipilitan lang siyang sumunod sa'yo. Kaya wala ka ng bukang bibig kundi siya mag-aawon sa pamilya niyo. Sa kahirapan. Ibinigay mo na sa kanyang responsibilidad. Masama ba, ha? Pamilya naman namin ito, ah. Sinong tutulong sa pamilya namin? Ibang tao? Ako nga nagsakripisyo din para sa mga kapatid namin kahit may pamilya na ako. Siya! Kahit sa mga kapatid namin, hindi kaya magsakripisyo. Tapos ngayon, lalapit-lapit siya kay Leslie? Wala siyang aasahan sa dalawa naming kapatid. Ako ang tumulong sa kanila, kaya dapat ako makinabang. Eh di hindi suluhin kayo. mo! Suluhin mo! Wala na kaming pakialam. Pinagtataasan mo ko ng boses? Baka nakakalimutan mo. Nasa pamamahay ka namin. Ikaw tong laging mataas ang boses tuwing kausap mo kami ng asawa ko. Akala mo kung sino ka para maliting kami? Talaga naman. Maliit kayo eh. Sige nga. Ano ang ipagmamalaki ninyo, ha? Ni sariling ang bahay, wala kayo? Ngayon naman, hindi makabili ng pagkain? Kaya wag na wag mo akong pagtataasan ng boses. Baka palayasin ko kayo dito. Hindi ko nahihintay na paalisin mo kami. Kusa na kaming aalis sa bahay na ito. Eh di mabuti. Sino ang pinagmamalaki mo, ha? Hindi kayo kawalan sa bahay na ito. Pag-uwi ko sa bahay, agad akong kinausap ni Sid. Nakapag-impake na rin siya ng iba naming gamit. Bigla naman ako naguluhan dahil hindi ko nga gusto na tumira kami sa bahay ng mga magulang niya. Bukod sa marami sila doon, marami ring bata. Mas komportable kami sa bahay na to at maging ang mga anak namin. Huwag mo lang pairalin yung kaartihan mo. Hindi ka naman mayaman para mamili ng titirhan. Hindi naman ako nag-iinarte. Iniisip ko lang ang kapakanan ng mga anak natin. Ayaw nga ng ate mo na nandito tayo. Ano? Hihintay mo pa ba na palayasin tayo dito? Hanggang salita lang naman yun eh. Huwag mo na lang siyang pansinin. Rosel, hanggang kailan ba natin tatanggapin ang mga sinasabi ng ate mo? Ha? Kulang na lang ipalamon niya ang lahat ng mga binibitiwan niyang salita eh. Nakikiusap naman ako sa'yo. Dumito na lang tayo, alang-alang sa mga bata. Oo nga. Sid, dumito na lang muna kayo ng pamilya mo. Isipin mo naman ang mga anak ninyo. Kung ano lang ang makakabuti sa kanila. Pasensya na po kayo, Tay. Hindi ko na po kayang ginagawa ng panganay niyong anak eh. Kung gusto mong umalis dito, hindi kita pipigilan pero hindi mo maaring isama ang mag-iina mo. Pwede mo naman silang dalawin na lang dito at makukuha mo lang sila kung may trabaho ka na ulit. Pasensya ka na, Sid. Hindi ko talaga kayang tumira sa bahay niyo. Wala naman akong problema sa pamilya mo dahil mabait sila. Pero saan pa tayo pupwesto doon? Para na nga silang sardinas doon tapos sisiksik pa tayo. Sige, hindi na kita pipilitan na sumama. Pasensya na kayo, Tay. Hindi ko na po kayang tumira pa dito. Di ba masama ang pakiramdam mo? Mabuti pang ipagpaliban mo muna ang pag-uwi sa inyo. Baka mapano ka pa. Hindi na. Uuwi na ako ngayon. Ikaw na munang bahala sa mga anak natin. Matatagalan pa siguro bago ko kayo madalaw. Hindi ko na napigilan na mapaiyak na lang habang tinatanaw ang pag-alis ni Sid. Lalo lang tuloy sumama ang loob ko sa kapatid ko. Siguradong matutuwa pa siya kung malalaman niya na umalis na si Sid dito. Magiging maayos din ang pamilya ninyo. Baka kailangan din ng panahon ni Sid. Bakit ba ganun si Ate Malen? Akala mo naman napaka-perpekto niyang tao. Kakausapin ko rin siya. Hindi ko na rin nagugustuhan ng mga ginagawa niya. Hindi na makatao, lalo at hindi naman kayo iba sa kanya. Baka naman mapano pa kayo. Huwag mo kong alalahanin. Walang masamang mangyayari sa akin. Huwag niyo na lang pong kausapin si ate. Wala naman po kasing magbabago. Ilang araw na ring hinihintay ni Itay ang kapatid ko pero hindi naman ito pumupunta. Kung kailan namang wala si Itay, tsaka naman ito dumating. Naabutan niyang kumakain ng mga anak ko sa sala.
Biglang nanalim ang mga mata niya nang makita ang mga tinapay na galing sa kanya. Manang-mana talaga sa inyong mag-asawa ang mga anak ninyo. Anong ibig mong sabihin? Ano pa ba? Kasing kapal ninyo ang mukha. Tama talaga ako eh. Kayo lang ang umuubo sa pagkain ni Itay. Ikaw naman, hindi mo tinuturuan ang mga anak mo. Ate, mga bata lang yan. Wala pa silang alam. At saka, tinapay lang naman yan. Si tatay ang nagbigay sa kanila niyan. Tinapay lang ba para sa'yo? Palibhasa kasi, hindi ka gumagastos sa bahay na ito. Puro lang kayo pasarap sa buhay. Ganyan palang buhay na gusto mo, no? Pero anong ginawa mo? Inunang paglalandi. Ate, nakikiusap ako sa'yo. Huwag naman sana sa harap ng mga anak ko. Nahihiya ka ngayon? Totoo naman kasi. Hayaan mong malaman ng mga anak mo. Para huwag ka nang magalit. Huling beses na kaming tatanggap kay tatay ng mga pagkain binibigay mo. Ngayon pa ba? Ano? Balak mong magpaawa kay tatay? Di ba umalis na si Sid? Bakit hindi pa kayo sumama? Babalikan din niya kami kapag may trabaho na siya. Takot ka naman palang maghirap, pero hindi mo ginamit ang utak mo! Ate, tama na naman. Matagal ko nang pinagsisihan ang ginawa ko noon. Mula nung umalis kami dito ni Sid, naging mailap na ang swerte sa amin. Sapat na naman siguro yun na parusa sa amin. Huwag mo naman sanang idamay sa galit mo ang mga anak ko. Wala naman silang kasalanan sa'yo eh. Wala nga. Pero kung ano ang karma ng mga magulang, na ipapasa yon sa mga anak at naniniwala ako doon. Huwag naman sana. Ayokong maranasan ng mga anak ko ang hirap namin ni Sid. Hindi mo na yon matatakasan pa. Nang umalis si Ate Malen, lalong lumakas ang iyak ko. Pati mga anak ko napaiyak na rin. Sa ganun kami naabutan ni Itay. Nang tanungin niya ako kung ano nangyari, hindi ko na napigilan na magsumbong sa kanya. Sa galit ni Itay, pinuntahan niya si Ate Malen sa bahay nito. Nakangiti pang sinalubong siya ng kapatid ko. Nagulat na lang siya nang isang malakas na sampalang ipinadapo sa kanya. Bakit po, Itay? Matagal na akong nagpapasyensya sa iyo. Dahil naiintindihan ko ang panghihimutok mo. Pero bakit kailangan mo pang idamay ang mga apo ko? Nagsumbong na pala sa inyo ang babaeng yon. Kung hindi mo magagawang mapatawad ang kapatid mo, ikaw din ang magdadala niyan. Pero kung pati ang mga apo ko, hindi ko na mapapalampas ang ginawa mo. Pagkatapos ng mga ginawa ko sa inyo? Ito pa ba ang mapapala ko, ha, Itay? Gumagastos ako ng libo-libo sa pagkain niyo pa lang. At kahit sa gamot ninyo, mas gusto niyo pang kampihan ng anak niyong nang iwan sa atin? Wala akong kinakampihan sa inyo. Sumusobra ka na rin kasi sa kapatid mo. Hindi mo na sila nire-respeto ng mag-asawa. Sige, Itay. Kung mas kampi kayo kay Rosel, dun na lang kayo. Pero wala na kayong maaasahan na kahit ano sa akin. Mabuti pa nga. Ayoko rin na sinusumbatan ako. Itay! Nakakailang hakbang pa lang si Itay nang matumba siya sa lupa. Napasigaw naman si Ate Malen at sabay takbo palapit kay Itay. Sumigaw na rin siya ng tulong. Lumabas sa bahay ang mga anak niya at dinala nila si Itay sa pinakamalapit na ospital. Dahil nasa kwarto na kami ng mga anak ko, inakala ko noon na nakauwi na si Itay at nasa kabilang kwarto lang. Nung umaga ko na nalaman ang nangyari dito nung dumating ang ate ko at sinabunutan ako. Pilit din niya akong pinapalayas. Sa pagkakataong yun, lumaban na ako sa kanya. Ano na naman ba ang problema mo, ha? May gana ka pang magtanong? Dahil sa'yo, nasa ospital si Itay. Ano nangyari kay Itay? Hindi mo alam kung ano nangyari sa kanya dahil ang sarap ng tulog ninyong mag-iina. Hindi mo man lang namalayan na hindi siya nakauwi. Wala ka talagang kwenta. Sabihin mo sa akin, ano nangyari sa kanya? Hindi ko sasabihin sa'yo. Bahala ka mag-alala.
Umalis na lang kayo mag-iina dito. Huwag na kayong babalik kahit kailan. Wala kang karapatan na paalisin kami dito! May karapatan akong paalisin kayo dahil akong gumagastos sa bahay na ito. Kayo, mga pabigat lang kay Itay. Wala akong nagawa nang kaladka rin ako ni ate palabas ng bahay at isinalya sa lupa. Nagiiyakan naman ang mga anak ko sa may pinto. Dumating naman si Sid at tinalalayan ako patayo. Matalim na matalim pa ang tinging ipinupukol niya sa kapatid ko. Talaga bang ang sama mo, ha? Kapatid mo si Rosel at pamangkin mo yung mga anak namin. Pero kung tratuhin mo, masahol pa sa hayop. Wala akong pakialam. Basta lumayas na kayo dito. Isama na ninyong mga anak ninyo. Ayoko na kayo makita pa dito. Nasa ba si Tatay Abet? Bakit niya hinahayang gawin to? Nasa ospital si Itay dahil sa asawa mo. Ha? Anong nangyari kay Itay? Nahimatay siya kagabi dahil sa matinding galit. Kasalanan mo kung bakit nangyari yun sa kanya. Nagalit siya dahil sa ginawa mo sa amin ng mga anak ko. Huwag mo ang ibaling sa akin ang sisi. Kung hindi ka na sana bumalik, hindi magugulang tahimik naming buhay. Tama na! Iaalis ka na mag-iina ko rito. Tandaan mo lang, kung anong ginawa mo, babalik din yan sa'yo. Kahit ang pera mo, hindi ka kayang iligtas. Si Sid na ang kumuha ng mga gamit namin at saka kami umalis sa bahay ni Itay. Wala kaming pagpipilian kundi ang makitira muna sa mga biyanan ko. Pagkahatid sa amin ni Sid, umalis din siya para alamin kung ano ang kalagayan ni Itay. Pagkaraan ng 1 oras, bumalik din siya dala ang isang balita. Anong balita kay Itay? Nakita mo ba siya? Hindi ko siya nakita pero nakausap ko ang pinsan mo. Maayos na raw ang lagyan ng Itay mo pero kailangan niya munang manatili sa ospital ng ilang araw para maobserbahan. Ay, salamat naman at ayos lang ang Itay. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa kanya. Walang may gusto sa nangyari sa tatay mo. Hindi na sana ako nagsumbong. Sumusobra na rin kasi ang kapatid mo eh. Pati mga anak natin, hindi niya pinatawad. Ayoko na rin siyang makita kahit kailan. Pagod na ako sa mga sinasabi niya sa atin. Kaya nga inuwi ko na kayo eh. Kahit alam kong ayaw mo rito. Kahit saan mo pa kami dali ng mga anak ko, ayos lang. Kapatid mo pa rin siya. Pero hindi ko mapapalampas ang ginawa niya. Kaya mabuti pang umiwas na lang tayo sa kanya. Paano kung hanapin kayo ng Itay niyo? Siya na lang ang pumunta dito. Tsaka, matatagalan pa yun. Hindi naman papayag si Ate Mali na dumalaw sa atin si Itay na masama pa ang pakiramdam. Wala akong kaalam-alam ng mga oras na yon na meron palang masamang pinaplano ang asawa ko laban kay Ate Malen. Hindi pa rin ako mapakali hanggat hindi ko nakikita si Itay. Ang mga anak ko rin hinahanap na rin ng lolo nila. Alam kong hinahanap din kami ni Itay ng mga sandaling yon. Nasaan na kaya ang kapatid mo at ang mga apo ko? Hindi ko po alam, Itay. Basta sabi ko nga, sinundo na sila ni Sid. Baka may trabaho na siya. Nakakapagtaka kasi na bigla na lang silang umalis nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Nararamdaman ko na meron kang itinatago sa akin. Itay, ako po ang nandito ngayon at nag-aalaga sa inyo. Bakit sila pang hinahanap ninyo? Nagtataka lang kasi ako kung bakit sila umalis. Kapag magaling na ako, pupuntahan ko na lang sila kinabalae. Baka nandun sila. Wala naman kasi silang pupuntahang iba. Kahit ayaw nilang tumira dito. Kayo po ang bahala. Ito po, inumin niyo po muna itong gamot ninyo. Umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng pamilya mo. Kaya ko na naman ang sarili ko eh. Mahirap na po kung wala kayong kasama dito. Baka kasi isumbat mo pa sa akin yung ginagawa mong pag-aalaga sa akin. Pasensya na po kayo, Itay, kung nakapagsalita man ako ng hindi maganda sa inyo. Dadala lang ho ako ng galit ko. Masakit sa akin na sinusumbatan mo ko. Hindi ko naman
hiningi sa'yo ang mga bagay na ibinigay mo sa akin. Kusa mo namang ibinigay ang mga yun. Patawarin niyo na po ako, Itay. Pangako po, hindi ko nagagawin yon. Kahit sino sa mga kapatid mo, huwag mo silang susumbatan sa mga ginawa mong tulong. Opo, Itay. Sana, bago man lang ako mawala sa mundong ito, makita ko kayo ni Rosel na magkabati. Malabo na pong mangyari yan, Itay. Dahil ba may ginawa ka sa kanya? Pinalayas mo ba silang mag-iina? Opo, Itay. Pinalayas ko sila dito sa bahay ninyo. Kung hindi kasi dahil sa kanya, hindi kayo mauospital? Ay, hindi naman kasalanan ng kapatid mo kung bakit ako na-ospital. Kung tutuusin, ikaw ang may kasalanan. Nabulag na po ako ng galit ko sa kanya. Tsaka, pabigat lang naman sila dito sa bahay na ito. Mula nang dumating ang kapatid mo at ang mga apo ko, nagkaroon ulit ako ng buhay. Nagagawa ko na ulit na tumawa pero ikaw, inilayo mo sa akin ang mga apo ko. May mga apo naman po kayo sa akin. Oo nga. Pero hindi naman sila malapit sa akin, kundi sa mga biyanan mo. Pasensya na kayo, Tay, kung inilayo ko po sa inyo mga apo ninyo. Sana bumalik na ang lakas ko para mapuntahan ko sila. Hindi ko na po kayo pipigilan kung gusto nyo silang hanapin. 2 linggo na kami sa bahay ng mga biyanan ko nang puntahan kami ni Itay. Tuwang-tuwa naman ang mga anak ko na makita nila ang lolo nila. Naiiyak naman ako na yumakap pa kay Itay. Kumusta na po kayo, Tay? Pasensya na po kung hindi ko kayo napuntahan sa ospital, ha. Hindi ko po kasi alam kung saan kayo dinala ni Ate Malin, eh. Maayos na ang lagay ko. Alam ko naman na hindi rin kayo palalapitin sa akin ng kapatid mo. Kumusta na kayo rito? Okay naman po kami. Umuwi na tayo sa bahay. Mas mabuti na po na hindi na kami bumalik sa atin. Baka mag-away lang kami ni Ate Malin. Nagkausap na kami ng ate mo. Okay na sa kanya na bumalik kayo sa bahay. Kung hindi nga lang masama ang pakiramdam niya, kasama ko sana siyang pumunta rito. Baka gusto lang niya kayong pagbigyan. Pero masama naman ang loob niya. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Kahit alang-alang man lang sa mga apo ko. Hindi po kasi ako pwedeng magdesisyon, Tay, nang hindi ko nakakausap si Sid. Uy, nasan ba ang asawa mo? May trabaho po siya ngayon. Mamayang gabi pa po ang uwi niya. Sana'y mapapayag mo siyang umuwi na sa atin. Galit po siya kay ate. Kaya baka hindi rin po siya bumalik sa bahay. Napag-usapan na nga po namin na umupa ng bahay malapit sa trabaho niya. Baka po lumipat kami kapag nakasahod na siya. Ganun ba? Ay, mukhang may desisyon na kayong mag-asawa. Gusto ko rin naman po kayong makasama. Lalo na ng mga apo nyo. Kaya lang hindi ko naman pwedeng suyuin si Sid. Naiintindihan naman kita. Tama lang na sundin mo ang kagustuhan ng asawa mo. Kakausapin ko pa rin naman po siya. Malay nyo, makumbinsi ko siya. Sana nga, anak. Ay, siya nga pala. May mga dala ko para sa inyo. Ay, salamat po, Tay. Nag-abala pa kayo. Malapit na rin umalis si Jeline. Baka ilang linggo na lang makakaalis na siya. Masaya po ako para sa mga kapatid ko. Sabi nga ng kapatid mo, kinausap nila ang kanilang ate Malin na makipagbati na sa'yo. Yun din ang hiling ko bago ako mawala. Hayaan na lang po natin ang panahon ng gumawa ng paraan kung kailan kami magkakaayos ni Ate Malin. Anak, kung meron kang kailangan, magsabi ka lang sa akin. Tay, marami na po kayong naitulong sa akin. Sapat na po yun. Matagal ding nanatili si Itay sa amin.
Nakausap pa nga niya ang mga biyanan ko at kinumusta rin siya. Nalaman kasi nila ang pagkaka-ospital niya. Nang dumating si Sid, ang mga anak na namin na nagbalita sa kanya na galing sa amin si Itay. Galing ba talaga dito ang itay mo? Oo. Ayan nga, may dala siya para sa atin. Kumusta naman daw siya? Okay naman siya. Malaki ngang nabawas sa timbang niya. Gusto nga niya na bumalik tayo sa bahay. Ano naman ang sinagot mo? Yung mga plano natin ng sinabi ko. At sinabi ko rin na ayaw na nga natin dahil kay Ate Malin. Sabi nga niya, okay na daw kay ate na bumalik tayo. Hindi ako naniniwala. Ganon din naman ako. Naaawa nga ako kay Itay dahil malapit na rin palang umalis si Jeline. Mag-isa na lang siya sa bahay. Lagi naman siyang pinupunta ng ate mo eh. Iba pa rin kasi kapag may kasama siya sa bahay. Naawa din naman ako sa tatay mo pero mabuti na rin na lumayo na lang tayo. Madalas ko lang siguro siyang dadalawin. Siya nga pala, meron nga pala akong sasabihin sa'yo. Ano yun? May problema ba? Kanina ka pa seryoso ah. Naalala ko kasi na sinabi mo noon na nasa abroad ang pag-asenso. Baka nga totoo. Kaya hindi tayo umaasenso kahit saan tayo magpunta. Gusto mong mag-abroad din? Sana nga kung papayag ka. May nag-aalok kasi sa akin sa Riyadh. Naalala mo yung pinsan ko na doon nagtatrabaho? Siya nag-aalok. Nagpapaharap kasi ang amo niya. Ikaw, kung gusto mo. Sino ba naman ako para pigilan ka? Naisip ko kasi na mahirap ang buhay natin. Gusto ko naman mabago para sa mga anak natin. Kahit anong desisyon mo, susuportahan kita. Salamat. Meron pa sana akong sasabihin sa'yo. Pero, tsaka lang siguro yun. Marami pa namang pagkakataon. Natuloy pa rin ang paglipat namin ng bahay malapit sa pinapasukang trabaho ni Sid. Dahil kalilipat lang namin, marami pa akong ginagawa kaya hindi ko pa madalaw si Itay. Lingid sa akin may masama nang nangyayari sa kapatid ko. At dahil yun sa kagagawa ng asawa ko. Kung hindi pa ako pinuntahan ng anak mo, hindi ko pa malalaman na may sakit ka. Nagtataka na nga ako kung bakit hindi mo ako dinadalaw. Akala ko pa naman ay simpleng sakit lang ng ulo ang nararamdaman mo. Nag-umpisa nga po sa pananakit ng ulo. Hanggang sa buong katawan ko na po ang masakit. Why, anong sabi ng doktor sa iyo? Hindi po nila malaman ang tunay kong sakit. Nagreseta na lang po sila ng gamot sa akin. Kapag daw po naubos na, bumalik daw po ako para sa panibagong check-up. Sa tingin ko, hindi naman tumatalab sa iyo mga gamot na iniinom mo. Yun nga po ang sabi ng asawa ko sa akin. Sinubukan mo na bang magpatingin sa albularyo? Itay naman. Kung mga doktor nga hindi ako mapagaling, albularyo pa kaya? Ay, wala namang masama kung magpapatingin ka. Mag-aaksaya lang po tayo ng oras. Naisip ko lang kasi na baka meron kang nakaaway o kaya may naiinggit sa iyo at ginawang ka ng orasyon. Iniisip niyo po ba na may kumukulam sa akin? Posible kasi yun. Wala pong gagawa nun sa akin. Subukan mo lang, anak. Ipatatawag ko si Nilo. Bahala na nga po kayo, Itay. Mismong si Itay ang sumundo kay Mang Nilo. Kaibigan siya ni Itay na kilala ring manggagamot sa lugar namin. Natutulog nun si ate nang dumating ito. Kahit tulog, isinagawa pa rin niya ang panggagamot. Makaraan ng ilang sandali, kinausap niya ang aking ama. Matagal nang nakakaalis ang albularyo pero malalim pa rin ang iniisip ni Itay. Hanggang sa magising ang kapatid ko. Tay, akala ko po ba ipinatawag niyo po si Mang Nilo? Galing na siya rito kanina. Tulog ka kasi, kaya hindi mo namalayan ang pagdating niya. Ano pong sabi niya? Tama ako ng hinala. Oh, May kumukulam nga sa iyo.
Sino naman? Huwag kang mabibigla, anak. Si Sid ang nagpakulam sa'yo. Lumapit siya sa isang matandang mangkukulam para makaganti sa'yo. Ganun ba kalaki ang galit niya sa akin para gawin niya ito? Siguro, Bakit hinayaan lang ni Rosel? Naggawin ito sa akin ng asawa niya. sa palagay ko hindi rin alam ng kapatid mo ang ginawa ng asawa niya. Itay, ano po bang mangyayari sa akin? Ay, sabi ni Nilo, nakausap niya ang matandang mangkukulam. Ang tanging makakaputol sa sumpa ang pagpapatawad ni Sid sa iyo. O kaya, ikaw ang humingi ng tawad sa kanya. At kung hindi ko gagawin, Sa Biyernes ng gabi, matatapos ang buhay mo. ano ho? Lalabas ang napakaraming insekto sa loob ng katawan mo. Intensyon talaga ni Sid na mawala ako. Hindi rin niya siguro alam na pwede mong ikamatay ang paglapit niya sa matandang mangkukulam na yun. Tay, Baka ang gusto lang niya turuan ka ng leksyon. tulungan mo ko, Itay. Ayoko pa pong mamatay. Ilang araw ko nang napapansin ang pagkabalisa ng asawa ko. Madalas din siyang bumabangon sa hating gabi. Tuwing tinatanong ko naman siya, laging wala ang sagot niya. Siguro hindi na niya kayang kimkimin sa dibdib niya ang dinadala. Nagulat ako sa pinagtapat niya sa akin. Hindi ako makapaniwalang magagawa niya yon. Bakit mo yan nagawa sa kapatid ko? Rosel, nabulag ako sa galit ko sa kanya. Huli na maisip ko na mali ang ginawa ko. Patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadya eh. Kailangan natin puntahan si ate. Ayoko. Wala din ako mukhang maiharap sa kanya. Kailangan nating ipaalam sa kanya na magpatingin siya sa albularyo. Kung alam mo lang na gabi-gabi akong binabagabag ng konsensya ko dahil sa ginawa ko. Alam ko na hindi ka masamang tao. Patawarin mo na si ate at maging ang sarili mo. Pinagsisihan ko ng ginawa ko. Gusto ko rin na humingi ng tawad sa ate mo. Pupuntahan natin siya ngayon. Alam ko na hindi pa huli ang lahat. Sana nga, dahil sabi ng mangkukulam, ngayong araw matatapos ang buhay ng ate mo. Hindi yan pahihintulutan ng Panginoon. Masigit siya makapangyarihan sa lahat. Nang araw na yon, pinuntahan namin si Itay para magpasama sa bahay ni na Ate Malen. Bakas din dito ang pag-aalala at gulat nang makita kami. Papunta na nga rin uli ako sa kanya. Tay, may nagawa po kong malaking kasalanan. Alam ko na ang lahat. Oh, Sana patawarin mo na ang anak ko sa mga nagawa niyang kasalanan sa inyo. napatawad ko na po siya. Patawarin niyo rin po sana ako. Kahit ganoon ang ginawa mo sa anak ko, naiintindihan naman kita. Alam ko na hindi mo yan sinasadya. Sapat nang marinig sa'yo na napatawad mo na siya. Tay, kumusta na po si Ate Malen? Ay, nasisiguro kung magaling na siya. Nagamot po ba siya ng albularyo? Ang nagpapagaling sa kanya ay ang pagpapatawad ni Sid. Natakot din ako sa pwedeng mangyari kay ate. Ngayon ko lang naisip na mas mahal ko si ate. At di bali nang lagi niya akong sumbatan basta malusog siya at kasama natin. Alam ko na mahal ka rin ng ate mo. Tara nang pumunta sa kanila. Balak sana namin kayong puntahan din. Buti, kayo na ang pumunta dito sa bahay. Pagdating namin sa bahay ni na Ate, nasa higaan pa rin siya pero masigla na. Mabilis akong lumapit at yumakap sa kanya habang tumutulo ang luha. Lumapit din si Sid at humingi ng tawad. Nang mga oras na yon, natapos ang mga hindi pagkakaunawaan na tumagal din ng ilang taon. Bumalik na kami sa bahay ni Itay. Ilang linggo na lang din kasi paalis na rin si Sid. Pagkatapos ng pangyayaring yon, malaki na ang pinagbago ni Ate Malen. Alam kong pareho kaming may natutunang aral sa nangyari.
Kahit hindi na namin yun pinag-uusapan, nakatatak na yun sa puso't isipan namin. Sa kasalukuyan, nasa ibang bansa pa rin ang asawa ko. Nagustuhan ng amo niya ang trabaho niya kaya lagi siyang nagre-renew ng kontrata. Taon-taon naman lagi siyang umuwi sa amin. Sa paglipas ng mga taon, mas naging malapit pa kami ni Ate Malen sa isa't isa. Lalo na nasa ibang bansa ang dalawa naming kapatid. Maraming salamat Miss Gwen sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin para mapakinggan ang kwento ko sa channel ninyo. Sa lahat ng mga nakikinig sa araw na ito, sana may napulot kayong aral at sana din nakapagbigay din ako ng inspirasyon. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Senon Cayabyab from San Isidro, San Marcelino, Zambales. Hi kay Dodds Junco from Iloilo. Hello kay Roda Beyeri. Hi kay Claire de la Cruz. Hello kay Jessica Sobremonte from Barangay Tatalon, Quezon City. Hi kay Rhea Pepito. Hello kay Gracia Alvarez from Batangas. Shoutout sa Rojas family lalo na kay Miss Limorano mula kay Joyce Rojas. Hello kay na Chris Villanueva, Adrian Bahado, Ronald Belsa Bahado from Imus, Cavite. Hello kay Randy Sibayan. Hi kina Mea at kay Nisha Alcaraz Mezcaliado. Hello kay Len TV from Riyadh, Saudi Arabia. Hi kay Jeline Villeron from Saudi Arabia. Hello kay Green Reyes from Sampaloc. Hi kay Lisa Takada. Hello kay Lay from Toronto, Canada. Hi kay Mel D from Malaysia. Maraming salamat sa suporta mo. Hello kay Jonathan Alvarez from Isabela. Hi kay Maylay Spiritu from Calamba, Laguna. At hello kay Rema Tagalog. Maraming salamat po sa panonood mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, huwag pong kalimutang suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingpong, Ikalawang Yugto. Hanggang sa susunod, God bless! Pwede mo naman silang dalawin. Pwede mo naman silang dalawin na lang rito. At makukuha mo ang... Ano nangyari? Ba't ganun? Gusto malaki natin malaki-malaki? Hindi okay. Hindi mo na mapapatapon kang kikigers. Pero kung pati mga apo ko, hindi ko na Ay, ano yun? Okay. Tama po. Wala kang karapatan. Sorry. Kailangan niya munang manatili. Pero kailangan niyang galing ba talaga dito sa... Binagabagag... Ano yan? Tinabagabag. Binabagabaga. Isa pa po yung joke lang. Sidda. Sidda. Narrator ka ba? Galong ka ba? Ha? Diyan lang naman sa likod. Tinignan ko mga pananim kong gulay at saging at kung ano po yung wait. Kasi yung buhok. Taka kasi sino ba kasi nag-props nito?